Ayaw paawat ng Chinese Embassy sa pagbatikos nito sa ilang senador, partikular na yung mga nagsabing bully ang China. Pero meron namang nagbumungkahing palitan ang Chinese ambassador. Narito ang report ni Mean Los Baños. Sila ang nambubuli, sila nag-water cannon sa atin, and yet nakuha pa nilang maging sensitive. Come on. Dapat kung gaano kakapal ang blip, blip, blip. Pati si Senator Raffy Tulfo na pareact na sa mga walang tigil na patutsada ng Chinese Embassy Manila. Kabilang si Tulfo sa mga pumirma sa Senate resolution na kumukondena sa mga pag-atake at pantutrol ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Sinigundahan din niya ang mungkahi ni Senator J.V. Ejercito na palitan ang Chinese Ambassador to the Philippines na si Jing Quan. What is happening is that bago pa lang itong Chinese ambassador, kung di nagkakami, wala pang 2 months. Hasn't been here for 2 months since he assumed. And he's very hostile. He's adding fuel to the fire. So, I think kung mas maganda, kung papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the host country. Itong isa, masyado siyang sensitive and aggressive at the same time, parang balat sibuyas, and agresibo siya sa kanyang mga aksyon. Yung kanyang reaksyon sa mga developments, sa mga nangyayari dito. Iginiit din ng mga senador na hindi maituturing na pagbabanta ang pinirmahan nilang Senate resolution. I haven't heard of any senators threatening the Chinese embassies. Ewan ko, baka katang-isip lang nila. Meron ba? The resolution that you passed is not in any way threatening them, sir? No, it's not. The resolution is no way a threat to any members of the Chinese embassy. Pero iba ang tingin dyan ng Chinese Embassy na ayaw pa ring paawat sa pagpo-post sa Facebook ng pagbatikos nila sa ilang mga senador. Inungkat pa nga nila ang pahayag na ito noon ni Senator Erwin Tulfo noong January 26. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Layas! Sabi ng Chinese Embassy Manila kay Senate President Tito Soto, "Please tell me who is rude," quote-unquote. Giit pa nila, sila ang sinasabihang bastos kahit may mga senador daw na nililabel ang China bilang bully. Sinasabihan din daw ang embahada na bad guest at troll farm. Ang totoo raw, may mga senador na paulit-ulit na binabantaan at tinatakot ang Chinese diplomats na binalak pang ipersona non grata. Matipid naman ang sagot dyan ni Soto. Anya, nakakainis kapag tinitrigger ka pero wala kang reaksyon, kaya mas gusto niya raw maging annoying. Si Senator Robin Padilla na miyembro ng minority bloc nanindigan na hindi dapat manduhan ng Chinese Embassy ang Senado. Sabay giit ng hindi niya pagpirma sa resolusyon. Kung ano man yung posisyon namin, walang sino man na pwede magsabi na mali yun. Desisyon yun ng mga senador eh. Pero ako, personal ako, hindi ako kasama doon sa resolusyon na yun. Suwestyon pa ng ilang senador baka mas mainam na mag-usap na ang ambassador ng China dito sa ating bansa at ang ating Department of Foreign Affairs para mabalangkas kung paano pahuhupain ang tensyong ito at hindi na magpatuloy ang mainit na sagutan sa pagitan ng Chinese Embassy at ilang opisyal ng ating gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.